Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, di ng Diyos, wala sa Panginoon Jesus, maraming salamat sa kalakilang pagkataong kaloob mo sa aming buhay sa araw na to. Sinamasama mo kami dito, sambahin-sambahan, upang purihin ka at pasalamatan. Sambahin ang idakilang banal ng pangalan, Lord. Maraming salamat that you bless the part of the service until now, Lord. We feel the holy presence. So thank you so much. The song, the choir, the testimony that we heard, the give our tithes and offering, Lord, thank you so much. To the first leading prayer of the living pastor, Lord. Anoint me, Lord, I can't think without you, my God. The word only may wisdom and understanding, Lord. And open the mind, understanding, like Britain, and bind Satan, cast out hindrances, will it us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Sino pong pinagpapala? May namahal? Alam ko lahat tayo ay pinagpapala sa araw na to. Amen. Napangaganda ng mga patutuo at napakinggan, nagpatunay ang Diyos natin buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Mga awitin sa choir ng presensya ng pinadama sa atin ng Panginoon, ang ibig sabihin, to pro beyond the shadow sa doubt ng ating mga pagpupuri na karating sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Salamat sa Diyos. Dahil mayroon propita ng Diyos, tao ng Diyos, the man of God and the prophet of God, our dearly honorable pastor, Mr. Almeida, nanalangin para sa atin, kaya tayo po'y pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Hindi tayo magtagal, kay Holy Supper natin ngayon. Makinig po kayo ng taos puso, dahil ating Holy Supper ngayon, we need the concentration upang madama natin. Lumusan tayo pagpapalain ng Diyos. Sa umagang ito, o sa hapong ito, ating pag-aralan yung ginatawag na Do It. The title of my preaching is Do It Heartily. Do It Heartily. Gawin natin ng buong puso na may kasiyahan. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody serves the Lord. Pakibasa sa the book of Colossians chapter 3 verse 23. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Colosas, Kabanata 3, ang talata ay 22. Right? 23. Praise the Lord. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen ba? Everybody serves the Lord. Yan po ay salita ng ating mahal na Panginoon. Whatsoever we do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, ay dapat, pag tayo maglingkod sa Diyos, gawin natin ng buong puso. Kung tayo magpupuri, gawin din natin ng buong puso. Amen? Lahat nating gagawin para sa kalooban ng Diyos. When we preach the gospel sa mga tao, gawin natin ng buong puso. Lahat, aawit ka dito sa choir, gawin mo rin, awitan mo Diyos ng buong puso. If you give your testimony, gawin mo rin ng buong puso. If you give your tithes and offering, gawin mo rin ng buong puso. Dahil para sa Diyos po yan, hindi sa mga tao. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil kung hindi natin gawin ang lahat ng bagay ng buong puso, mahulog tayo sa parabang wala tayong pakialam sa buhay. Amen ba? Kasi pag ginagawa mo lahat ng buong puso, maramdaman mo rin na ang Diyos ay malapit sa iyong puso. Amen ba? Pero kung parang nagpupuri ka lang na parang wala sa puso, ay siyempre malayo rin yung puso ng Diyos sa iyo. Kaya yung paglilingkod sa Diyos, gawin natin lahat ng buong puso. Dahil sa Panginoon tayo na gumagawa ng mga bagay na to hindi po para sa mga tao. Everybody serves the Lord. Itong aking preaching maiksi lang to. Sabi nga dito sa introduction, do you ever give up or lose heart
on things because you see or hear of someone else doing great things? Naranasan mo ba lang nag-give up o nawala yung puso sa mga bagay dahil may nakikita ka at narinig sa ibang tao na gumagawa sila ng mga dakilang bagay? Mahalaga at dakilang mga bagay o kahanga-hanga na mga bagay? Great things. Or sometimes measure ourselves, sinusukat natin sarili by the attainment or goals of others. Saan parang kinukumpare natin o sinusukat natin sarili natin sa magitan ng mga attainments, yung kakayanan or goal, layunin ng ibang mga tao. Just because we hear of something great, dahil sa minarinig tayo na mayroong mga taong dakila, mahalaga at makapangyarihan, does that mean that God think it is great? Hindi ibig sabihin na dahil nag-iisip tayo na mas dakila pa sa Diyos. Walang ibang dakila, malaki, kundi ang Diyos lamang sa langit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bakit itong tanong? Di itong paggawa ng taos-puso, ito po'y ito, may kaugnayan ito sa tao na gumagawa ng isang bagay na para sa Diyos. Kaya itong mga question na to. Katulad po sa parabol ng the talents. May parable of the talents. Pakinggan nyo to. In the book of Matthew chapter 25 verses 14 up to 30. So atin to basahin para we assures us that we are responsible for what God had provided, no more or no less. Itong do it heartily, ito po'y gawa ng tao para sa Diyos. Itong parable na to, makikita natin yung mga talento ng trabaho ng mga tao para sa Diyos. Kung gaano ba kalaki ang responsible nila sa binigay ng Diyos nila, kung paano ang Diyos mag-provide nilang pangailangan nga walang sobra at walang kulang. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 14. Praise the Lord. Hanggang 30. Hanggang 30. Praise the Lord. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siyang yumaon sa kanyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon, at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya ay nakinabang ng 5 pang talento. 17. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. 18. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. 20. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay,
Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. 25. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. 26. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. 27. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi, at nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating, ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati ng pakinabang. 28. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento, at ibigay ninyo sa may 10 talento. 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya, ay aalisin sa kanya. 30. At ang aliping walang kabuluhan, ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Amen. God bless you. Palakpakan natin ang Diyos. Mga minamahal, kung nasundan niyo, kung sino ang mga alipin na biniiniwanan ng Diyos ng pagpapala, gipyalan ng pagpapala at talento, ano bang ginawa nila? Lahat tayo binigyan ng Diyos ng talent, gift, skills. Binigyan tayo ng pagpapala upang tingnan ng Diyos paano natin itong isagawa para sa Kanya. At upang paano tayo pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Amen. Yung unang tao, 5 ka-blessing pagpapala ang binigay sa kanya. So anong ginawa niya? Umalis, pinangalakal, pinauswag, ginegosyo, kaya hanggang tumubo at tumubo, pinagpapala siya. Bakit? Ginawa niya ito ng buong puso na may kasiyahan. Yung 2 talento, ganun din. Kaya pagbalik ng kanyang amo, may winipresenta sila. Amo, yung 2 pinangalakal ko, ito tumubo. Anong sagot ng amo? Ikaw na mabait na alipin. Natutuwa ako siyang ginagawa dahil ginawa mo at pinangalakal mo ang iniwan ko siyang talento ng buong puso. Kaya pasok ka sa kagalakan ng iyong malapangit ng Panginoon. Amen ba? Yung isa lang ang iniwan sa kanya na pagpapala. Anong ginawa? Sinumbatan pa yung amo. Panginoon, alam ko na ikaw taong matigas. Nangunguha ka lang na hindi sa'yo. Nag-aani ka na hindi na yung kinaminiman. Kaya natakot ako. Umalis ako at linibing ko yung binigay mo sa aking 1 talento. Bakas pagbalik mo, walang matira sa'yo. Kaya linibing ko na lang. Ang akalang ang amo natutuwa sa kanyang ginagawa. Ano sabi? Ikaw na masama na alipin. Wala kang nagawa na mabuti para sa iyong amo. Kaya hindi ka karapat dapat magmana. Dapat doon ka itapon sa impyerno. Nga doon, ang mga ngipin doon ay snatching of death. Grabe, doon ka sa kahirapan. Inalis sa kanya yung kanyang talento. Tandaan natin, ang bawat Kristiyano, binigyan tayo ng bawat blessing, pagpapala ng Diyos, iba-ibang klase. Amen ba?
Binigyan ka ng magandang trabaho to earn a living, to support your family, and also the same time, because you are a Christian, a child of God. Titignan ng Diyos kung hanggang saan yung paggawa mo ng taos-puso, pagsunod sa kalooban ng Diyos, paano mo pangalakal ang binigyan ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ba'y tapat, na ito po'y ibalik mo at gawin mo para sa Diyos. Huwag nawa tayo magkatulad ng isang talento na siya po'y maramot, hindi marunong magbigay, hindi marunong mag-multiply ng blessing. Kaya binawi ng Diyos ang kanyang isang talento. Delikado yan, mga minamahal. Tandaan niyo po, iba-iba yung talento natin. Binigyan ka ng talento na marunong ka mag-preach, hindi mo niayos ginagamit sa pag-preach. Pagdating ng araw, alisin ng Diyos ang wisdom mo sa pag-preach. Itapon ka sa impyerno. Binigyan ka ng wisdom na marunong ka magpaawit, hindi mo inayos. Pinangalaka lang maayos ang iyong paging bagad ng magpaawit. Alisin ng Diyos ang iyong talento, baka pagdating ng panahon, wala ka na boses. Binigyan ka ng talento mag-gitara, mag-instrumentalist, hindi mo inayos ang iyong pagiging instrumentalist. Pagdating ng panahon, alisin yung talento mo, isa lang, itapon ka sa impyerno. Binigyan ka ng pagpapala, pinagandang trabaho, hanap buhay, negosyo, pagkitaan mo, hindi ka marunong magbigay, magtapat sa gawain, baka pagdating ng panahon, alisin ng Diyos ang iyong pera. Alisin ng Diyos ang iyong trabaho, alisin ng Diyos ang iyong negosyo. Sabi niya, itapon ka sa impyerno. Mga naman, ito bantayan natin. Kaya pinag-usapan dito, ikaw ba, ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos ng buong puso at may kasiyahan? Ang gumawa ng buong puso sa pagsunod sa kalooban sa may kasiyahan, sila lang ang karapat-dapat papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabi niya, oh how good and faithful servant, come into the joy of your Lord. Ikaw na mabait na alipin. How good and faithful. Faithful, tapat na alipin. Pasok ka sa kagalakan ng iyong mahal na Panginoon. Dapat ipakita natin na sa bawat ginagawa natin ng buong puso na may kasiyahan, matuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Para sabihin ng Diyos, ikaw ay mabait, buutan, tapat, kaging alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Matutuwa dapat ang Diyos sa ating ginagawa. Dahil yung natanggap nating pagpapala, libreng kaligtasan, dapat ito isagawa natin ng maayos. Paglingkod natin sa Panginoon. Yung mga pagpapala, binigay sa Diyos, gamitin natin for His glory para ang Diyos matutuwa sa ating mga ginagawa. Para pagdating ng panahon, open ang langit para sa ating lahat. At sa lupa pa lang, ang grasya pagpapala, ibubuhos ang Diyos sa ating buhay. Do it heartily as unto the Lord, not unto men. Di lahat nating ginagawa dito, ang paglilingkod, hindi po natin ito pinapakitang tao. Hindi nyo po pinapakita kay Brother Andy o sinong kapwa mo, kundi sa Diyos. So masamba tayo rito, Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi nyo po yan pinapakita sa amin. Eh sabi niya, do it heartily as unto the Lord, not unto men. Gawin mo lahat ng bagay ng buong puso, may kasiyahan, para sa Diyos ang iyong paglilingkod, hindi para sa tao. Kung nagbibigay man ka, para sa Diyos po yun. Kung nagpupuri ka, para sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang pinupuri natin, hindi po tao. Sumasagawa ka ng obligasyon mo para sa Diyos. Ginagpapagamit ka sa gawain ng ating Panginoon, para sa Diyos po yun, hindi para palugod sa tao. Tinawag ka kameraman, kaya ayusin mo yung kameraman mo. Ayusin mo pagkuha ng kamera. Ayusin mo ng buong puso ang pagkakamera mo. Hindi yung kinakamera mo lang, yung mga butike. Dapat ayusin mo ang pagkakameraman mo. Ngayon ginakamerahan mo, matutuwa sila, magagalak sila. Ngayon mo ginakamerahan sila. Ayusin mo.
Do it heartily, as unto the Lord, not unto men. Hindi yung gusto mo lang itutok, yung nagustuhan mo lang. Pag hindi mo nagustuhan ng tao, hindi mo itutok yung kamera. Hindi ka gumagawa sa tao. Hindi ka nagkakamera sa tao. Nagkakamera ka para sa Diyos. Amen? Umaawit ka para sa Diyos, hindi sa tao. Lahat na ginagawa natin, nagbibigay tayo, hindi para sa tao. Hindi para yumaman si Bari Andy, kundi para sa Diyos. May magamit tayo sa ministeryo. Katulad ngayon, kaya in advance natin paghanap ng binyo kay gusto natin, magkaroon tayo ng spiritual revival dahil mga last nga ilang taon, hindi tayo nagtipon-tipon lahat. Ang ating anniversary bitin, itong last dito tayo puno. Ang ngayon, loobin ng Diyos. Open na po yung Corpus Christi sa December 17. Sa Lunes, magawa na tayo ng kontrata, advance na, para mabook na natin for our coming anniversary, December 17. Kaya babayaran po natin yan kahit mahal. Wala naman imposible sa Diyos. Pag mayroong talento kang binigyan Diyos, pagpapalain ka, gamitin mo yan sa gawain. Yung 5 talento binigyan sa tao, pinangalakal, inayos, ginawa niya, binalik ng 5. Yung 2, binalik yung 2, sumubra ang pagpapala. Ibig sabihin, kung magbibigay ka pala sa gawain ng Diyos, hindi ka makulangan. Lalo, ibalik sa iyo sobra-sobra ng mga pagpapala. Totoo ang Biblia. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, run it over, and the Lord will give unto your bosom. Ibalik niyo sa iyong sabakan, sinapupunan, and the measure you meet. Gaanong sukat galaw, gaano kalaki ang iyong binibigay, then the Lord will be sure to you again. Susukatin ulit ng Diyos. Susukatin niya gaano karami, gaano kalaki binibigay mo. Because that is the expression of our great love to our loving God and faithfulness. Diyan po ibalik ng Diyos ang talento sa iyo, sobra-sobra, pagpapalain ka. At sabihin ng Panginoon, oh, how good and faithful servant. Come into the joy of your Lord. Di ba hindi ka matuwa yan? Sabihin ka ng Panginoon, mabait at tapat, aking anak, alipin, pumasok ka. Papasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa ating ginagawa na simpleng bagay, matutuwa ang Diyos sa ating katapatan. Sabi ng Panginoon, papasukin tayo sa kasiyahan, kagalakan ng ating Panginoon. Pag matutuwa ang Diyos, magagalak ang Diyos sa atin, simpre, bukas ang pada ng Diyos, grabe, ibuhos sa atin ng mga pagpapala, material, financial, peace, spiritual, lahat ng blessing, ibigay ng Diyos. Amen ba? Huwag tayo maging gaya ng isang talento lang. Miniiwanan ng siguro, mutang-ta, 1 million yung iniwan, kaya 1 talent lang naman. Sinumbatan pa yung amo. Minsan dumarating dito yan eh. Bakit ako magbibigay? Lalaki lang siya ni Buddy Andy. Upo-upo lang yan, pawali-wali lang yan. Panay lang panghingi ng bridges. Minsan di may iwasan yun, mayroong ganon. Mayroon ba ganyan? Mayroon ba dito? Mayroon ba? Wala man. Salamat naman. Dahil lahat kanyo binigyan ng Diyos ng talento, talagang ginamit nyo para sa ating mahal na Panginoon. That's why you have to do it heartily, not unto man, but to the Lord. Amen ba? Ang talento binigyan Diyos, hindi po sa atin yan, sa inyo yan, galing sa Diyos. Kung sa Bisaya, gipiyal sa inyo. Anong piyal sa Tagalog? Sa English, gi-entrust sa atin. Ipinagkatiwala sa atin. Amen? Naging kasaligan kita ng Diyos. So yung ating nag-entrust ang Diyos sa atin, nang tiwala ang Diyos sa atin because nakita ng Diyos ang iyong faithfulness. So ipangalakal mo. Gawin mo ng taos puso, buong puso, bukas sa puso na may kasiyahan para sa Diyos.
as unto the Lord, not unto men. Kaya hindi dahilan na natitisod ako sa preacher, natisod ako sa ordained preacher, hindi ako magbigay. Natisod ako sa choir member, natisod ako sa adult squad, hindi ako magbigay. Natisod ako sa mga worker, hindi na ako magbigay. Hindi po yan ang dahilan. Dahil hindi yung tao, hindi ka sa tao nagpapalugod. Gumagawa ka ng mga bagay dito sa kalooban ng Diyos, hindi para sa tao. Para sa Diyos. Kahit hindi po yung naging stumbling block, hindi po naging hindrances, yung tao na titisuran mo, hindi ka na sasamba, hindi ka na magpupuri, hindi ka na magpagamit, hindi ka na magbibigay. Hindi po yan. Tandaan po natin. Lahat na ginagawa natin dito, gawin natin ng buong puso na may kasiyahan para sa Diyos, hindi para sa tao. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Well done. Mabuti ang iyong ginawa. Well done. Good, mabuti. Faithful servant. Tapat na alipin. Thou hast been faithful over a few things. Ikaw naging tapat sa maliit lamang na bagay na pinagkatiwala sa akin. Ngunit anong sagot ng Diyos? Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Gawin kitang leader sa lahat ng bagay. Enter thou into the joy of the Lord. Lalo ka pa pala pagkatiwalaan ng Diyos sa maraming bagay. Bigyan ka ng maraming opportunity. Bigyan ka ng maraming pagpapala ng Diyos. Dahil sabi niya, I will make the ruler over many things. Hindi lang isang bagay, kundi ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong mahal na Panginoon. Kaya, pag maging tapat, sincero ka, pagkatiwalaan ka ng Diyos sa maraming bagay, patubuin ng Diyos ang iyong negosyo. Patubuin ng Diyos ang iyong trabaho. Patubuin ng Diyos ang iyong maliit na negosyo. Ikaw na walang trabaho na buhay, bigyan ka ng Diyos. Bakit? Nakita, well done, mabuti yung ginawa. Mabait at tapat kong alipin. Naging tapat ka sa maliit na bagay. Gawin kitang ruler, pangulo, leader sa lahat. Over many things. Ikaw ang maging pangulo sa lahat. Labaw ka. Mataas ka sa lahat ng bagay. Ipagkatiwala sa iyong iba-ibang klaseng pagpapala. Material, financial, physical, higit sila sa spiritual. At babasukin ka pa ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Walang talo. Lahat ay makinamang. Nakikinig ba kayo? Naintindihan nyo ba? Kaya simple lang yon. Do it heartily as unto the Lord, not unto men. Pag sumamba ka sa Diyos, pumamba ka dito, sa Diyos yan. Hindi nga pag simimba ka dito ng Merkules, hindi ka sa tao ka nagasimba. Pag simimba ka ng Biyernes, hindi sa tao ka nag-overnight. Sa Diyos. Sumamba ka ng Sunday, hindi sa tao, sa Diyos. Amen. Wala man yung paborito mo rito, samba ka pa rin. Kung andyan man yan, ginainisan mo ito, samba ka pa rin. Kaya hindi ka naman para sa kanila eh. Para sa Diyos. Papalakpakan ba natin yung Panginoon? Amen. Hindi ako sasamba dahil may nakainisan ako dyan. Kaya hindi po yun. Mali. Ang iyong pagsamba, gawin mo ng buong puso. Ulitin ko, para sa Diyos. Hindi para sa tao. Bala na hindi ka kamustahin. Bala hindi ka smilan. Bala hindi ka pagpansinin. Basang bahala na. Kaya hindi ka naman para sa kanila sumasambay. Para naman sa Diyos. Amen? Hindi naman ako nagbibigay sa inyo. Sa Diyos naman. Sa gawain naman ng Panginoon para may magamit sa kusada. Amen? Magkano yung bayaran natin sa Corpus Christi?
In total namin ni Brother Fred, nabutan ng 150,000, 6 hours pa lang yun. Kaya the first 3 hours, kasi fully air condition fully air condition, ang maximum laman ng Corpus Christi is 5,112 person capacity, full capacity na yan. So, sa first 3 hours, ang bayaran natin is 105,000. Exceeding hours, 12,000. So, ang gawain natin siya, abutin ng tag 6 hours. So, total natin, kulang pa yung 150,000. Kasi tinasaksyon natin yung Lisillo, hindi pwede. Nagsaksyon ni Brother yung Don Mariano, hindi rin, kasi nakabook na lahat. So, walang choice. Kalooban ng Diyos, ibalik tayo sa Corpus Christi. Kasi kung sa Don Mariano, mainit walang air condition. Sa Lisillo, mainit din. Electric pan. Doon, sa Corpus Christi, may malaking mga helicopter pa sa taas, meron pang air condition. So hindi ka mapawisan, kahit grabe yung bubbling mo doon, wala kang pawis. Bising komportable tayo. Kalubin ng ating banal na Panginoon. We have to pray that, we have to fast and pray, gawin natin lahat. Tulong-tulong tayo, gawin natin ng buong puso para sa Diyos, hindi para sa tao. Amen? Kaya natin yan. Kaya natin. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya siyempre, mag-anniversary ko mag-anniversary, basta-basta ng gastos yan. Maliit lang gastos nyo, tagit 100,000. Kasi pamasahe pa ng mga beloved children, ibigay natin sila, loobin, pupunta sila. Ilan sila, i-hotel pa natin, pagkain pa natin. Kaya mga sobre na binibigay namin sa inyo, advance na yung sobre, lagyan nyo ng mga pledges nyo. Pledges nyo para sa food, para sa fare, ng mga gasoline. Kasi Lataw Station natin papuntahin North Cotabato, Maguindanao, Sarangani, Surigao Province, Agusan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misok, Camiguin, lahat. Buo yan. Almost 70 station. Pati mga, kung isama pa natin yung Surigao, naabot na 100 yun. Siargao, Butuan at saka Surigao. So, sobra-sobra. Pero mga namalo, hindi natin iniisip yung pera. Basta importante, gumagawa tayo ng buong puso para sa Diyos. At pag nakita ng Diyos, sabi ulitin ko, and the Lord said unto, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful for a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Ganun lang kasimple. Palagpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Isa lang yung talento mo, linibing mo pa, sinumbatan mo pa yung amo mo, hindi ka karapat-dapat nga alipin. Pinagkatiwalaan ka na nga, binigyan ka pa, kahit isang talento na lang, linibing mo pa, sinumbatan mo pa yung amo mo, wala kang utang na loob. Diba? Amo, alam ko matigas ka mayabang ka tapos nangunguha ka lang ng pira na hindi sa'yo. Nagnanakaw ka lang ng tanim ng iba. Kaya natakot ako pag uwi mo Kaya linibing ko na lang. Paratis, pagdating mo, kahit may isa, may natira. Akala niya natuwa yung amo niya. Masama kang alipin. Yung salita, masama. Dautan kang ulipon. Hindi ka miyapyalan sa mga bagay. Alam mo pala nga ako nga panguha lang na hindi akin. Alam mo pala nga para mapakain ko lang kung may iwan ko sa inyo. Hindi mo pa pinangalakal ng maayos para tumubo. Pagbalik ko may presenta kang tubo, ginansya sa akin. Hindi ka karapat dapat. Hulihin. Kunin ang kayang talento at siya itapon sa impyerno kung saan dito nagkagot o gipon at kalayo. Kaya mga minamahal, delikado. Ang pagbibigay may malaking importante yan sa ating kaligtasan. Dahil bakit? Una ang Diyos, siyang nagbigay ng kanyang buong buhay. He gave His life for the ransom of many, for the salvation of the people throughout the world. That's why siyang the great example how He gave Himself first.
Kaya tinuruan tayo ng Diyos paano rin tayo magbigay ng buhay natin sa Diyos at sa mga taong dapat natin bigyan ng honor at sa iglesia. At tinuruan tayo paano tayo sumunod sa Diyos upang tayong lahat pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya huwag tayo magkatawlad ng isang tao. Isa na lang talento niya. Tinago pa, sinumbatan pa yung amo niya. Everybody say praise the Lord. Mayroon tayo dito example sa Biblia para maintindihan nyo. Katulad ng babaeng bao, like the widow who gave, Mark chapter 12. Tingnan mo yung babaeng balo, pobre na, mahirap pa yon. Pero tingnan mo paano siya magbigay. Paano na ginawa ng buong puso. Mark chapter 12, verse 42 up to 44. Praise the Lord. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 12, ang talata ay 42 hanggang 44. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 bilis. 43. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. 44. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya'y sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Amen. Palakpakan po natin Diyos. 41. Start mo sa 41, verse 41. Sa 41, at umupo siya sa tapat ng kabangbayan at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. Palakpakan po natin Diyos. Mga minamahal, ito pakita. Maraming mayaman naghulog sa box kabanyaman, treasury. Sa ato naman dire, offering cloth. At yung may babaeng widow na mahirap. There came a certain poor widow, mahirap na bao, babaeng bao. She threw in 2 mites, which make a party. Ang ilang hinulog, 2 lang. 2 mites lang, iba talaga. 2 G's siguro, 20 pesos. Kasi yun lang kinitaan niya eh. Ngayon, nakita ng Panginoon, tinitingnan pala ng Diyos ang iyong pagbibigay. Tinitingnan ng Diyos yung ating pagbibigay. Yung paghulog natin sa offering cloth, tinitingnan pala ng Diyos. Nakikita ng Diyos po yan. Amen. Amen. No? And he called unto him the disciples, tinawag niya si Paulo, and said unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in their abundance. But she, over what, did cast in all that she had, even or her living. Nakita ng Diyos, marami nagbigay ng mga mayaman. Ngunit sabi ng Diyos, sa lahat na nagbigay doon, naghulog, ang babaeng bao nga pobre, mahirap, gapakalimos, siya ang nagbigay ng pinakamalaki at marami. Samantala, 2 mites lang. Kumbaga, 2 G's lang po yun. Pero bakit sinabi ng Diyos na mas siyang magbigay ng malaki at marami kaysa mga mayaman? Baka mag-question, mag-isip kayo. Nakikita ng Diyos ang bawat sintimo na hinuhulog mo. Bakit siyang pinakamarami? Sabi ng 44. Marami nagbigay doon ng mga mayaman, ngunit sobra lang sa ilang kayamanan. Ang ibig sabihin, hindi insakto tamang binigay nila. Sobra lang.
Kumbaga, sinsilyo lang. But she, of her wants, sa iyang mga pangailangan, nagbigay siya ng lahat, binigay niya. Kahit katapusan na lang para sa iyang kabuhayan, bukas, mamatay na siya. Ang tinitingnan pala ng Diyos, kung paano mo ginagawa ng buong puso. Walang pag-alinlangan, walang complain, walang question, hindi ka napilitan, hindi para sa tao, pakitang tao ka lang. Kundi sabi dito, sinapakita dito nga, do it. Whatever you do, do it with all your heart as unto the Lord, not unto a man. Pinakita ng babaeng paano siya po'y nagbigay ng last money over living, mamatay na siya. Kaya sabi ng Diyos, siya ang nagbigay ng marami sa lahat na nagbibigay doon sa dako ng bags. Yan ang example na pagbibigay ng buong puso. Hindi niya inibilang. Kasi 2 months lang eh. Yung tirang pera niya, yun lang ang pinakalimusan niya. Wala na. Tomorrow, maybe, she shall die. Wala siya. Pero last money from her living, even all her living, lahat daw, binigay. Kaya pag nagbigay ka pala ng buong puso at puso para sa Diyos, matutuwa ang Diyos sa iyo. Malulugod ang Diyos sa iyo. Dahil ang iniisip mo, hindi yung sarili mo. Even all your living, ibigay mo lahat. That's why, last Sunday, yung mga apostoles, naging sample si Barnabas, he encouraged the church na siya mismo, ang kanyang lupa, bininta niya lahat at binigay niya sa mga apostoles. Wala sa kinuha kahit 5. Na noon panahon, ang mga apostoles, sila ng great example paano sila magbigay sa gawain ng Diyos. Sa unang panahon, wala pa silang chapel, walang inaupahan ng mga lupa, tanan walang bayad, kuryente, wala. Ngunit ganun ang ilang pagbibigay, walang limit, walang limitasyon. Bakit? Nakita lang hibala, totoo ang Diyos sa pinaglingkuran. Kaya all of her living, all that we possess, lahat ng ilang ari-arian, houses, mga lupa, bininta lahat, binigay sa apostoles. Ngayon, may mag-asawa rin nga apostoles, nagbigay, binintang lupa nila sa chapter 5. Si Ananias Sapphira, nagbinta ng lupa rin. Nakikinig ba kayo? Pedro, binta namin lupa namin, ibigay namin lahat na halin. Opo. Sabi kay Pedro, si Pedro kasing pastor na noon eh. Pag-uwi nila, nauna yung asawa, Pedro, ito na yung halin ng lupa namin, ito na. Eh, hindi tayo baka sinungaling sa Diyos. Kaya sa ating binasa, lahat ng ating hinuhulog at binibigay, nakikita po ng ating mahal na Panginoon. Kung totoo bang binibigay mo, hindi. Kung tithes lang ba, o offering lang ba, o basi kinukulangan mo, alam ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon kay Sapphira? Bakit pinintulutan mo, Sapphira, nga ang demonyo magtukso sa inyo, nga pagkapagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Pagkasabi ni Pedro, tumba, patay si Ananias, linibing ng mga binata. Dumating si Ananias, si asawa, lalaki. Ganon din ang ginawa. Sabi ni Pedro, bakit pinintulutan mo kayo magpagsinungaling sa Espiritu Santo? Tingnan mo yung mga 2 binata naglibing sa asawa mo, karating pa lang, patay, handusay rin. Kaya delikado. Delikado. Kaya sa bawat gawin natin, mga kapatid, gawin natin ng buong puso na may kasiyahan. As unto the Lord, not unto men. Nagbigay ka hindi para kay sinong tao. Hindi po para sa amin, kundi para sa Diyos. Para sa iyang gawain po yun. Amen ba? Amen? Everybody worship the Lord. Kaya,
Hindi po basta-basta ang paglingkod natin sa Diyos. Bakit nasabi ko to? Kasi baka may nag-iisip yan. Hindi man natin maiwasan po yun. Baka may nag-question, baka nag-iisip. Kaya hindi man kami hingi ng pledges sa inyo kung wala kitang ginagastusan. Nakikita ng Diyos. Kung kami mismo magsalita dito, kami papatayin ng Diyos. Kung sinang niya sa pira, pinatay ng Diyos eh. Kung preacher ka, nagsalita ka ng sinungalingan, dito sa pulpito, matutumba ka. Kidlatan ka rito ng Diyos. Totoo yan, mami naman. Kaya hindi tayo dito nagbibiro. Lahat ng pinapangaral namin sa Banal Kasulatan, para po sa atin yan. Upang tayo lahat, matuwa ang Diyos, malipay ang Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon. Amen ba? Amen? Kaya gawin natin ang lahat ng bagay, paglilingkod, buong puso. Pagbibigay, buong puso. Pagpupuri, buong puso. Pagsimba, buong puso. Pagtestify, buong puso. Lahat na gawin natin, buong puso. Kaya para sa Diyos yan, hindi para sa tao. Nagpapagamit tayo sa gawain, buong puso. Buong puso. Do it heartily, as unto the Lord, not unto men. Kaya wala tayong pagmamayabang. Magpasalamat tayo. Binigyan tayo ng great opportunity ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. Upang tayo pagpapalain sa lupa, upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. At tinuturuan tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Kahit kami man mga manggagawa niyo, kami nag-iingat, sumisikap kami, na hindi kami na mapaluguran namin ang Diyos, bagamat mahirap ang buhay namin. Mahirap ang buhay namin. Alas 4 sa umaga, napakasarap pa itulog po yun. Kaya itulog namin halos 10 to 4 lang. Ilang oras lang. Halos kulang pa. Pero hindi pwede. Pag-abot ng alas 4 dito, gigising kami. Dahil obligasyon namin, purihin namin ang ating mahal na Panginoon. Paghapon, gabi, minsan gusto pa namin mag-ikot-ikot, suri-suri, bisan asa. Pero limitado, kaya pagdating alas 4 sa hapon, mapilitan kami babalik sa Pastoral House. Dahil bakit? Yan ang timetable namin sa Diyos. Purihin naman namin ang Panginoon hanggang alas 7 ng gabi. Kaya sabi ni Pablo, ako, binilanggo ni Kristo. Pag ginagamit ka ng Diyos, parang bilanggo ka ni Kristo. Dahil bakit? Hindi ka makapagusto ng yung oras, panahon, araw, dahil may gagampanan kang tungkulin para sa Diyos. Ako ayaw ko rin. Ayaw kong umakyat doon sa diwalwal. Di alam ko, mahirap doon. Pugad ng mga NPA. Mga rebelde yun. Mahaba pang mataas pa to na bukid. Hindi namin alam ano mangyari sa amin doon. Pero wala man ang magsagi sa isipan ko nga atras kami sa kahabagan ng Diyos. So nagdalangin man na pastor dahil gawain ng Diyos po yun. Wala kami magawa. Kaya sabi ni Pablo, ako'y binilanggo tungkol kay Kristo. Mahirap ang buhay, manggagawa. Kung mayroon ng retirement dito, mag-retire na kami. Kung mayroon ng pwede mag-resign, resignation, mag-file na. Pero dito, walang resignation dito. Kung hindi ka magsinsiro to, ang Diyos magparesign sa iyo. Tubuan ka ng sakit, karamdaman, problema, mangyari sa buhay mo. Pero kung tapat ka lang, maglingkod sa Diyos. Yan ang sabihin siya ng Panginoon, well done! Good and faithful servant. You are faithful. That was faithful for a few things. And I will make thee ruler over all things and come into the joy of your Lord. Napakasarap pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Sa maliit na bagay na ating nagawa pagserbisyo sa Kanya, nakita ng Diyos na sinasagawa natin ng buong puso. Mapaluguran natin ang Panginoon. We want the one that touch the heart of God. Naabot natin ang puso ng Panginoon. Kaya siya nagsabi niya,
Well done, ang good and faithful servant. Now has been faithful for a few things, I will make thee ruler over many things. Into the joy of thy Lord. Hallelujah. Alam mo isinggit, Lord. Ay, tumbuhay ko. Salamat sa mga salita. Ating matindibay, naging makulay. Sa diin nagkakasisa, karapat-dapat, isang mahigas. Hallelujah! Buong puso't isip at kaluluwa. Buong puso natin purihin ang Diyos. Mag-alay lamang sa'yo. Buong puso ang pagsisisi. Ang madaman natin pasensya ng Diyos. Sa paningin mo. Hallelujah! Pupuri sa'yo. Ano bang kalagaya ng puso? Nagkakasama mo ng sisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. Mahirap mabuhay sa mundong ito. Marami pang lagi magtitiwala sa'yo.
Singgit hallelujah. Singgit hallelujah. Gawin nating lahat ng buong puso para sa ating mahal na Panginoon, hindi para sa mga tao. Pag ginawa natin ang lahat ng buong puso na may kasiyahan, walang bagutbot, walang question, malipay ang Diyos, sabihin niya, "Well done, good and faithful servant." Thou was faithful for a few things. I will make thee ruler over many things. And come into the joy of your Lord. We will kamintay na Diyos sa kalangitan. Ngay nalipay na tuwa ang Diyos sa atong ginahimo. Naging mabait tayo, tapat nga alipin. Naging masaligan tayo sa mga may nga bagay, kaya mo tayo pangulo sa Diyos saligan sa naggubutag. Kaya paglalo sa mo kita pagpapalain ng Diyos. Dahil may plano ng Diyos sa ating buhay, gamitin niya tayo sa kanyang gawain. Pasundlong kita sa Diyos siyang kalipay. Papasukin tayo sa galakan ng ating mahal na Panginoon. Dahil natutuwa siya. Ngayon sa mga oras na to, kailangan natin ng buong pusong pagsisisi. Lahat tayo may mga pagkukulang. Lahat tayo may mga pagkakasala. Dahil tao lang tayo sa minsan nakalimot. Ngunit kung buong puso kita magsisisi, lumapit sa Diyos, bukas sa kanyang balang, tanggapin tayo at patawarin. Upang tayo maging dapat sa oras na to na magkaisa to partake His broken body and His blood who shed from His body for the cleansing and forgiveness of our sin. Ano malinis usap ang ating puso. Mapatawad tayo ng Diyos. Mabalik ang una nating ganasig sa Panginoon. Hallelujah! Encourage yourself, revive yourself to be faithful, to be good and faithful servant. Ipakita sa Panginoon nga natin ginagawa buong puso. Aron sabihin ng Diyos, tama ang iyong ginawa. Well done, good and faithful servant. Ibuka ang bibig niyo. Magsisi po tayo. Buong pusong pagsisisi. Kinasing-kasing nga paghinulsol. Opo, mahal na Panginoon. Nandito kami sa mga oras na ito. Buong puso kami nagsisisi. Sa lahat namin nagawa, ang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami. Give us a second chance to repay all our shortcoming sin na committed from the Lord. Ibalik sa puso namin yung banal ng Espiritu. Kaya kami magagawa ng mabuti para sa iyo. Tulungan mo kami, Lord. Di namin kaya pag wala ka. Kami mga taong mahina, puno ng kahinaan. As human, sometimes we forget our obligation to the Lord. Kaya nandito kami. Give us second chance. Forgive us, Lord. Forgive us. We do it heartily to you, Lord. Our repentance of our sin. Upang kami maging worthy to partake your broken body and your blood
who shed from your body for the remission and cleansing, forgiveness of our sins, Lord. Hawakan natin yung tinapay. O sagrado ito, mga minamahal. Sabi dito sa 1 Corinto 11:26. For as often as we eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eat it and drink it damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Itong dahilan bakit marami nanghina, marami nagkasakit, ibang nangamatay. Hindi natin nabigyan ng halaga ito, mami na mahal. Silang kakain at inom na hindi karapat-dapat. Sila kakain inom ng siyang sarili. Damnation. Tunglo po ang maabot sa atin. Not discerning the Lord's body. Wala itong taga-importansyang katawan ni Kristo. Kaya for this moment, please, repent and do it heartily. Gawin natin ang buong puso na pagsisisi. So that we can bless the Lord. Hawakan yung tinapay. The symbol of the broken body of our Lord, this bread. And with his giving thanks, he break it and said, take it, this is my body, it is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kainin ang tinapay. Dita na itong ubas, simbolo sa dugo sa Ginoo. Nga mo ni magpatawad, maglimpyo sa itong kasing-kasing. After the same manner, also he took the cup. When he had supped, saying, this cup is a New Testament in my blood. This do ye, as we drink it, in remembrance of me. Himno natin. Hallelujah! Buong puso nga pagpupuri. Buong puso nga magsinggit. Thank you, thank Diyos. Buong puso na magpapasalamat. Hallelujah! Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. You did
It's us to serve you heartily with all our efforts and strength, Lord. We do it heartily unto you, Lord. Thank you, Father. Mga minamahal, habang naramdaman yung presensya, itaas ang kamay. Sabihin niyo sa Diyos ang lahat yung pangailangan. Talk to Jesus, ask Him help and graces. Manalangin tayong lahat, mga minamahal. Opo, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagala nga pastor, Evangelist Willis Almeida, you and time prophet to God, nandito kami nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. To the beloved children, and to remember the blessed memories, blessed and pastor, Lina Almeida, ngayon ang buong iglesia ng Diyos po sa it. By means of their sacrifices, prayer and sincerity, buong puso na paglilingkod sa iyo. They are the example of our faith, Lord, in this ministry. Sa mga sandaling ito, humingi kami ng tulong habag sa iyo. Nakikita mo, Lord, ang bawat problema namin. Ikaw lang nakakaalam higit sa lahat. At alam mo yung aming karamdaman. Alam mo ang buhay namin, Lord. Nga kami may mga pangailangan. We have wants and we have needs. And we have problems. And we have sicknesses. Sometimes, we have a problem in spiritual life namin. Tulungan mo kami to revive. Buong puso, paglingkuran ka namin. Tulungan mo kami, kabagan mo kami, Lord. Magkaroon kami ng buong pusong liberty at generosity in serve you, God, to help your church. Bless our job, bless our business, bless our work, everything, Lord. Lahat naming pagkitaan, lahat naming mga kinabuhi, pagpalain mo kami lahat, tulungan mo kami. So, dalangin mo na pastor, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo. Ang isang kataas, ang isa ay patong. Lahat tayo mag-review with all power authority. Yes, opo man na Panginoon, nakilang Diyos sa mga sa Panginoon Jesus, Lord. So, dalangin mo na pastor, ibabang kapangyarihan mo sa maglitaan, Lord. Lahat ng kapatiran may karamdaman, may problema, may kahirapan, tugulin mo simulaw, pamaagi ka rin din. Sa pangalan ni Jesus, I burn the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and cast out, cast out, cast out from them. In the might of Jesus, be healed, be healed. Problem, be so vices, be blessed, the children, demons, vices, beyond poverty, beyond low weakness, being blessed them so much by God right now. Set in their faith, Lord. In Jesus' name. Jesus' name. Amen and amen po sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos. Naman. Lahat tayo tumayo. Taas yung kamay. Sumigaw tayo ng malakas 3 beses. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Salamat sa ating malapang. Na mahal, ayaw mag-absent. Maningkamot, buong puso nating paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Kami bisita kita. Ibayaw kamot nyo. Ipiyong iyong mata, tapos ibayaw kamot. Sabat kamo sa akong pangamuyo. Inyong dawato ng Ginoo, ng inyong personal nga mangluluwas. Diyos og hari sa atong kinabuhi. No? Ibayaw kamot. Ipiyong mata. Ginasing-kasing, una pa. May mga baguhan pa diya. Bayaw kamot, sige. Sabat kamo sa akong pangamuyo nga kinasing-kasing. Buong puso. Sabihin nyo, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Gining Jesus, Ginoo, salamat. Sa imong pulong ang dugong kining adlaw, Gining Jesus. Gidawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos og hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, pati tibok kong banay. Imo ako anak mo tinuod sa kasing-kasing binuhatan o kamaturan.
luwasa o Ginoong, ako makapadayong pangalagad kanimo. Sa pangalan ni Jesus, akong gidawat. Amen. O pumalapay lang, salamat sa katauhan na to. Nga biduol kanimo, Lord, pasayluwas sila. Kaluwi sila, mala Panginoon. Ang ilang pangalan, malista sa langit, maging anak mo siyang tinuod, Lord, nga sa paday mga lagad kanimo, Lord, sa paday mga pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po sa Lord. Ngayon, may upat nga reglamentong kaluwasan, upat. Una, pagtuo, ikadua, hinulsol. Hinulsol naman ka mo. Pangtulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Nahitab nato diya, may baptismal tab, may tubig. Nakita yung robe, may baptismal robe, hukason yung sanina, iilis na mo tong robe para tong gamiton yung bautismo. Pag uman bautismo, tuslo, ampuan ka mo, so ang inyong sala nabilin sa tubig. Paghawaas nyo, bago na kamong binuhat. Amen? Ang inyong sala, wala na, nahugasan na, pasaylo kamo sa Ginoo, so madawat na inyong bala ang Espiritu. Padayong kamo pangalagad dire, ay nakita nyo ang hilak, nabati nyo, kalipay, yan ang mabati nyo. Inyong sakit balatian, hinahinayon, ayuhon ka na sa Ginoo. Palanginan ka mo sa Diyos para sa kaluwasan. Hapit ng balik ang Diyos, hindi basta-basta. Kaya kung mabiling ka sa yuta, kaluluoy ka dire, matabunan kag lupa, sunugas kalayo, kaya mga lagad ta, para pagbalik sa Diyos, langit ang atong padulngan. Amen? So balik-balik mo dire, kada Domingo, lasot sa buntag, atod karong rasa, 2:30, mag-alas 10 na. Merkules, alas 4:30 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Pagka-Biyernes, atong overnight prayer, magbuntagay man na. Alas 9 sa gabi, musugod Biyernes, mahuman alas 2 sa buntag Sabado. Lindot kayo maglingkod sa Diyos, gabing kalipay. Amen? So, bambautismo ka mo niya para may mga preacher natin, pasabtong ka mo. Tapos, may mga sakit, ampuan ka mo nila. Ha? Para palanginan. Sige po, God bless you so much. Kung nyo man yan, yung mga bunga, i-guide nyo sila niya para uman atong simba, dalaw nyo sila para mabautismohan sila. So, mag-ampo kita sa itong mga special offering. Dakilang Diyos, maraming salamat sa magatawa mo sa amin. Kay sunan nga hindi nagsasawa, magbigay ng mga special offering, Lord. Balik sila makalimong beses. At iba, magbigay ng mga pledges. Panginoon, return the blessing to them, my God. Sa una tayo, mala pastor. Jesus' name. More than I could hope or dream of, you put in favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days to burn. So blessed, I can say that. So much you gotta give it away. Your love is too made to leave now. You want more than enough for me. More than I could hope or dream of, you put in favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days to burn. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love is so made to leave now. You are more than enough for me, Lord. Thank you, You're Squire. more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is so made to leave now. You are more than enough for me. Amen. Praise God. Bless you po itong mga choral. Ngayon po, manindog na mudaan kay mga yota inyong pamasko karuling para sa ating mga Pioneer Choir.
Malapit na ating anniversary. Muagi pa ka mugyot og singles before ka ma-promote sa Pines. Kaya yung mga nagkanta na sa mga station, naging Pines, pagdating ng anniversary, kailangan mukanta ka mo sa, mujuin gyapo ka mo kanta sa youth. Sa youth, tsaka sa singles. So magpatay kayo ni uniforme, para duwa ang kantahan nyo. Sa youth, singles, combine at saka sa Pines. Kailangan po natin yan. No? Kasi dapat ang patagaran, before ka mag-Pines, mawagi ka muna og youth. Youth and singles. Ganon yon. Saka pa, maabot mo na mga 2 years, 3 years. Kaya kailangan po. Ngayon, nasa inyo ang station, kaya wala mga choir. So, gidiretso ka mo Pines. So, pagdating sa anniversary sa main, kailangan na magpatay ka mo uniforme, magkanta ka mo sa youth, sa youth at sa singles. Duwa ang inyong kantahan. Pinagpala ka mo, duwa. Youth ka pa, singles, pati pa sa Pines. Amen? Yung mga adults choir, gusto mga kapatiran nga mga may edad-edad na kamo, gusto nyo magpagamit sa Panginoon, kasi paglingkod kita ng taos puso eh. Do it heartily. Ngayon, kung gusto nyo mag-intal sa adults, mag-ingon lang kamo sa amo para sa adults choir, 5 days lang ang fasting. Sa adults choir, 5 days lang ang fasting. Magkakanta ka na sa adults choir. So, barong uniforme mo. Kaya mga dating mga adults choir, magbalik na kamo simba para pang-anniversary.
Sir Kuya Andy Binyas. Tayo po'y manalangin, minamahal. Hallelujah. Mapagpalang Ama, O Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Mahal na po, marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pakikuban. Hallelujah, sa iyong banal na gawain simula sa pag-umpisa, sa mga pag-imsi, pag-awitan, triple solemn, testimony. Salamat, O Diyos, sa mga pag-awitan ng mabilabid choir, sa pagdihog mo. Marami pong salamat sa pagtuturo, patungkol sa pagbibigay, O Diyos. Hallelujah. Higit sa lahat, yung banal na salita namin pong napakinggan. Marami pong salamat. Mahal namin hallelujah, patuloy mo kaming tinuturuan sa spiritual na bagay, O Diyos, sa oras na ito. Pagtumbayan mo po sa amin sa pag-uwi ng mga bilabid kapatiran, pag-ingatan niyo po sila sa kanilang paglakbay, pagsakay sa mga sakyanan. O Diyos, ikaw magagabay, ikaw magaproteksyon sa lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, at ibalik mo sa susunod ng araw ng panagtibo ng mga banal. O Diyos, nandyan palagi ang kadasig. Mahal na habang kami naghanda ng malapit na pagbalik, O Diyos, panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Itong dalahan mong gisalig, itugyan mga pagkampo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Maglaman uhay kita. We love you, Lord.